Mark chapter 5 verses 1 to 20. They went across the lake to the region of Gerasenes. When Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. This man lived in the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain, for he had often been chained hand and foot. But he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Night and day among the tombs and the hills, he would cry out and cut himself with stones. Hindi ko na po babasahin lahat ng yung buong verse 1 to 20 since sobrang haba. So, huminto po tayo sa verse 5. And yung context po nito is pumunta po si Jesus sa Gerasenes. At tayo sa isang region ng Gerasenes, tapos may sinapian lalaki, and sa sobrang lakas ng pagkakasapi sa kanya kahit na kinakadena siya, nakakawala na siya. At magandang araw, tatalakayin pa natin yung araw sa ating daily devotion ay ang demonic influence. At ang unang pong turuan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay demon device good relationship, whereas Jesus reconciles them. Sinisira po ng mga demonyo ang mabubuting ugnayan, samantalang ang ating Panginoon sa Kristo po ay nagpapagaling at nagbabalik ng pagkakasundo. Ang lalaking sinapian po sa talata ay pinababayaan ng kanyang mga komunidad at naninirahan sa mga libingan malayo po sa ibang tao. Ang demonyo po ay nagtulak sa kanya upang mawalay sa kanyang pamilya at lipunan. Pero nang pagalingin po siya ng ating Panginoon sa Kristo, siya ay muling nagkaroon ng pagkakataong bumalik sa kanyang bayan at ipamalita ang kanyang mga ginawa ng ating Panginoon Diyos sa kanya. Pinapakita po nito na ang gawain ng demonyo ay sisirain ang relasyon ng tao sa kanyang kapwa, habang ang ating Panginoon sa Kristo po ang naghahatid ng pagkakasundo at pagpapagaling. Yung pinaka-context is ang devil o ang demonyo ang tagasira ng relasyon ng isang tao sa kanyang kapwa, especially sa ating Panginoong Diyos. At ang ating Panginoon sa Kristo naman po ang nagre-reconcile o nagbabalik sa relasyong na basag o nasira. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ng Pastor Russell Ocampo ay demons distort the mind, whereas Jesus renews it. Binabaluktot pa ng mga demonyo ang isip ng tao, samantalang ang ating Panginoon sa Kristo po ay nagdadala ng kaliwanagan at pagbabago. Ang lalaking sinapian po sa talata o sa ating verse of the day ay kumilos ng hindi anaayon sa kanyang katinoan. Sumisigaw siya, nananakit ng sarili, at hindi mapigil yung kanyang pagkilos o kanyang pagwawala ng kahit na sino man. Pinapakita po nito na kung paano nililigali ng mga demonyo ang isip ng tao. Dinadala po ito sa pagkalito, takot at kawalan ng kontrol sa sarili. Pero nang palayain po siya ng ating Panginoon sa Kristo, siya inaupo, nagbihis at naging matino. Pinapakita po nito na ang ating Panginoon sa Kristo lamang ang nagpapalaya sa isang tao mula sa mental at spiritual na tanakala ng kasamaan. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay demons destroy the image of God, whereas Jesus restores it. Sinisira pa ng mga demonyo ang wangis ng ating Panginoon Diyos sa ating mga tao. Ngunit ang ating Panginoon sa Kristo po ang nagbabalik nito. Yung pinaka-context is ang demon ang dumi ng image natin sa harapan ng ating Panginoon Diyos at ang ating Panginoon Diyos. Ating Panginoon sa Kristo naman po ang tagabalik nito. Para lang din na ginawa ni Adan at ang ating Panginoon sa Kristo. Si Adan po, siya po yung root o yung pinagmulan ng kasalanan nating mga tao. At dahil po sa kanya, naging marumi o naging madungis na tayo sa harap natin o sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Pero ang ating Panginoon sa Kristo po, siya po yung nagbalik nito. Sa pamamagitan niya, naging malinis tayo, naging forgiven tayo. At siya po yung naging tulay natin para makakonekta ulit natin ang ating Panginoon Diyos, dahil po na-broken nga po yung connection natin sa ating Panginoon Diyos dahil sa kasalanan. At sa pangatlong katuruan na po ito, ganun din po yung ginagawa ng mga demonyo. Yun din naman po yung ginawa ng demonyo kala Eva, dan pinakain siya ng prutas ng kaalaman. At ganun po yung ginagawa ng mga demonyo, sinisira nila yung
connection ng ating Panginoong Diyos and ating mga tao sa ating Panginoong Diyos. Pero buti na lang, mahal tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Siya po yung nagbabalik ng tiwala, ng pagmamahal at ng relasyon na nasira natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang tao po ay nilikha ayon sa larawan ng ating Panginoong Diyos, pero yung kasalanan ay masasamang espiritu ay nagpapasama sa kanyang pagkatao. Ang lalaking sinapian po ay nabuhay ng parang isang hayop, nananatili sa mga libingan, sugatan at walang kontrol sa kanyang sarili. Dumadating pa sa point na sinasaktan niya yung kanyang sarili. Pero nang siya po ay mapalaya o mapagaling ng ating Panginoong Kristo, bumalik po ang kanyang dignidad bilang isang nilikha ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang siya isang pisikal na gumaling, hindi siya pisikal na gumaling. Hindi, naibalik din yung kanyang spiritual na relasyon sa ating Panginoong Diyos. At sa pamagitan nun ay ang dami rin natutuhan kasi nung napagaling siya, sabi ng gusto niya pang maging disciple, one of the disciple of our Lord Jesus Christ. Ngunit sabi ni Jesus, ipamalita mo sa iyong mga kilala, sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya kung anong ginawa o kung paano ka binayaan o kung gaano naging mabuti sa iyo ang ating Panginoong Diyos. Kaya ayun, yun lamang, at maraming salamat and God bless.